Nakaupo na nga doon si Gu Xuanchen at nagsabi ito na mayroon raw gusto niyang itanong sa dalawa. Sinagot naman ito ni Sang Tianlong na magsabi lang raw ito. At nagmukhang aso na nga ang dalawa habang sila'y naghihintay sa sasabihin ng ating bida habang ang young miss ay wala na lang masabi sa dalawa. Nagtanong na nga rito ang ating bida na gusto raw niyang malaman ang tungkol sa Zilo Academy at ilang impormasyon ba ang nalalaman nila at sabihin nila ito sa kanya. Dali-dali namang sumingit si Sang Tianlong at siya raw ay may alam rito. Ang Zilo Academy raw ay ang kakampi o subordinate ng Heavenly Sacrifice Sect at halos raw mga guro ng Zilo Academy ay ang mga outer elder ng Heavenly Sacrifice Sect. Dagdag pa niya na kung nais mo raw na maging disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ay dadaan ka muna sa Zilo Academy. Ang Zilo Academy raw ay hindi bukas sa publiko dahil kung gusto mo raw makapasok rito ay kailangan mo raw muna na magpasikat sa local area para ang tauhan ng Zilo Academy na ang personal na pumunta sa iyo at ang mag-imbita para makapasok sa Zilo Academy. Sa narinig niya napaisip naman rito ang ating bida na kung gayon raw ay dapat raw siya makapasok muna sa Zilo Academy para makasali sa Heavenly Sacrifice Sect. Mayroong naramdaman naman si Sang Tianlong sa kanyang itaas kaya tinanong niya ito na kung sino ba raw ang dumating. Nasabi na lang ng alagad na mayroong nilalang raw na mula sa kalangitan ang papunta na rito. Nakilala naman ng mga alagad ang dumating kaya napasigaw na lang sila na ang dumating raw ay ang messenger ng Zilo Academy para mang-recruit sa kanila. Kaya na-alerto na ang dalawa kaya sila'y dali-daling lumabas at nasabi na lang ni Sang Tianlong na kung ang Zilo messenger ba raw talaga ang dumating. Bumaba naman rito ang Zilo Academy Messenger sa kanilang harapan. Kasabay din itong nagtanong na kung sino ba raw ang nag-breakthrough ng realm kahapon. Sinagot naman ito ni Sang Tianlong na siya raw ang umangat ng realm kahapon kaya masaya naman rito ang kanyang mga alagad dahil mayroong membro na ng kanilang Sang family ang makakapasok sa Zilo Academy. Malungkot naman na napaisip ang young miss na dahil raw ang kapatid niyang si Sang Tianlong ay makapasok na sa Zilo Academy kaya ang kanilang agwat raw ay tataas hanggang sa hinaharap. Napatanong na lang si Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na kung ang Zilo Academy messenger ba ang nakatalaga para mang-recruit ng student. Nagsalita ang messenger na dahil raw nasa spiritual endowment realm na si Sang Tianlong sa bata nitong edad ay sapat na raw ito na kwalifikasyon na makapasok sa Zilo Academy. Dagdag pa ng messenger na gamitin lang raw ni Sang Tianlong ang kanyang ibibigay na token para ito'y makapasok sa Zilo Academy kapag raw hindi pa makapunta si Sang Tianlong sa loob ng isang buwan sa Zilo Academy ay hindi na ito makasali pa sa Zilo Academy kahit kailan at maaari lang raw ito na magdala ng isang servant para makatulong sa kanya. Yumuko naman rito si Sang Tianlong at pinasalamatan niya ang Zilo Academy messenger. Masaya naman rito ang Sang Patriarch at napasabi pa ito na mayroon na raw ang kanilang Sang family na successor habang ang young miss naman ay malungkot sa tabi. Nabigla naman ang young miss dahil bigla siyang nilapitan ng messenger at sinabihan ito na ibuka raw ang kamay ng young miss dahil titingnan raw niya ito. Sa pagsusuri ng messenger naramdaman naman ito ang amoy ng medicine sa young miss kaya mayroong puso raw itong alchemy kaya ang talento nito ay hindi na masama. Kaya binigyan na ito ng token para ma-recruit sa Zilo Academy na bigla naman rito ang young miss at hindi ito makapaniwala. Nagtanong naman ang young miss sa kanyang ama na kung pupunta ba raw siya sa Zilo Academy at sinagot lang siya ng Sang Patriarch na ito raw ang inaasahan niya sa kanyang anak. Nasabi na lang ng messenger na ang dalawa raw na ito ay mayroong magandang kwalifikasyon na makadagdag ng fresh na dugo sa kanilang academy o makatulong sa academy. Napunta naman ang atensyon ng messenger sa kay Gu Xuanchen dahil ito'y nagtataka. Ang katawan raw ng ating bida ay mayroon raw na nanghihina na aura ng heavenly power ngunit nararamdaman raw niya na si Gu Xuanchen raw ay walang cultivation na pansin naman ng ating bida ang messenger na nakamasid sa kanya. Sa isip-isip pa ng messenger na may kakaiba raw sa ating bida kaya naghanda na ito para subukan si Gu Xuanchen. Kasabay din na inatake niya na ang ating bida gamit ang kanyang espada. Napaisip naman siya rito na kung nais ba raw siyang subukan ng messenger. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi raw siya takot kaya nilabas niya na ang kanyang Azura Dragon Sword. Kasabay din na ginamit niya ito para sanggain ang atake ng messenger sa kanya. Kaya nagulat naman rito ang messenger dahil ang kanyang espada ay hindi kinaya ang Azura Dragon Sword ng ating bida kaya ito'y natilapon na lang at siya ay nadaplisan na lang.
Habang ito'y pinagpawisan napasabi na lang siya sa kanyang pag-isip na si Gu Xuanchen raw ay walang cultivation pero mayroon itong kakayahan na makipaglaban at kung disipolo ba ito ng Sang family at ito ay nakakatakot. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na ang Sang family raw hindi simple kaya pag sila raw ay makapunta sa Zilua Academy ay kailangan niya silang pangalagaan sabay nagsabi na siya sa kanila na aalis na raw siya at magkita na lang sila sa Zilua Academy. Umalis na nga ang messenger habang si Gu Xuanchen naman ay hindi na nagsalita. Napaisip na lang ang ating bida na hindi pa raw niya alam ang totoong lakas ng Heavenly Sacrifice kaya kailangan niya muna itong imbestigahan at atakihin niya ito ng palihim. Dahil sa napansin ng Young Miss napaisip naman ito na si Gu Xuanchen raw ay interesado sa Zilua Academy. Kapag raw siya at si Sang Tianlong ay pupunta sa Zilua Academy ay wala nang maiwan rito kaya nangangamba siya na baka atakihin ng Yi family ang kanyang Sang family. Sabay din na nilapitan niya na ang ating bida. At tinanong niya ito na kung interesado ba raw ito sa Zilua Academy at sabay na binigay niya ang kanyang token sa kay Gu Xuanchen at wag raw itong mag-alala sa kanya. Napatanong na lang si Sang Tianlong na kung ibibigay ba raw talaga ng kanyang kapatid ang token nito habang ang Sang Patriarch naman ay hindi na nakisali. At napaisip siya na ang kanya raw anak na Young Miss ay mayroong talento sa alchemy ngunit ang talento nito ay limitado lang kaya mas nakakabuti raw na mapalapit na lang ito sa ating bida kaya pinuri niya ang Young Miss sa kanyang pag-iisip dahil sa magandang ginawa nito. Nagsalita ang Young Miss na alam raw niya na ang talento raw niya ay limitado lang kaya wala siyang kakayahan na maprotektahan ang kanilang Sang family sa hinaharap kaya ibibigay na lang niya ito sa ating bida at ang tangi lang raw niyang hiling rito ay ang protektahan nito sa pagwasak ang kanilang Sang family. Napaisip si Gu Xuanchen na ang Zilua Academy raw ay hindi bukas sa lahat kaya kapag raw hindi makapasok ang Young Miss sa Zilua Academy ay hindi niya alam kung saan na ito pupulutin. Kaya tinanggihan niya na ang token at nagsaad ang ating bida na dahil sa kay Young Miss ito binigay ng messenger kaya ito raw ang gumamit nito at papasok na lang raw siya sa Zilua Academy bilang katulong na lang ng Young Miss. Sabi pa niya na wawasakin raw niya ang Yi family para lang sa kanila kaya wag na raw itong mag-alala sa kaligtasan ng kanyang Sang family. Masayang nagpasalamat naman sila rito sa tulong ni Gu Xuanchen sa kanila. Punta naman tayo sa Yi family habang nakaluhod doon si Yi Feng at tinatawag nito ang kanyang grandpa habang ang Yi Patriarch naman ay nakahiga lang doon at walang malay. Paiyak na nasabi ni Yi Feng na ang kanilang Yi family raw ay palayo na at hindi lang raw sinira ng Sang family ang kanyang kasal sa kanila sinira din nila ang buong cultivation ng Yi Patriarch. Siya raw ang great-grandson na si Yi Feng ay nakikiusap sa kanyang great-grandfather na bigyan raw nito ang kanilang Yi family ng hustisya at ipaghiganti sila nito laban sa Sang family. Napasabi na lang doon ng grandfather na talaga ba raw na kinalaban ng Sang family ang kanilang Yi family kaya panahon na raw na siya ay lumabas sa kanyang matagal na panahon na nandito lang. Lumabas na nga doon ang grandfather ni Yi Feng kaya pinagpawisan na lang siya sa kanyang nararamdamang lakas ng kanyang grandfather. Si Yi Ching-cheng at ito'y nasa Divine Power Realm na mas malakas pa kaysa Spiritual Endowment Realm at ito ang grandfather ni Yi Feng nagsalita si Yi Ching-cheng na dalhin raw siya ni Yi Feng sa Sang family. Pero bago yan may napansin si Yi Ching-cheng kaya tinanong niya na si Yi Feng kung ilang edad na ba raw ito at kung bakit nasa Creation Realm pa lang ito kaya siya raw ay nakakahiya sa kanilang Yi family. Habang pinagpawisan si Yi Feng sinagot naman niya ang kanyang grandfather na ang sinabi raw nito ay tama kaya mag-iinsayo raw siya ng mabuti sa hinaharap sabi pa niya na pumunta na lang raw muna sila sa Sang family. Biglang tumalsik naman doon ang isang alagad ng Yi family at nagsalita si Gu Xuanchen na hindi na raw nila na kailangan na pumunta pa sa Sang family. Habang nakahandusay na ang isang alagad nagkatinginan na nga ang dalawang panig. At biglang nagseryoso si Yi Ching-cheng sa pagdating ng ating bida at hindi na ito nagsalita. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na siya raw ang tatayo sa Sang family kaya kung gusto raw nilang maghigantay sa Sang family ay siya raw ang harapin nila. Patawang pinuri naman ni Yi Ching-cheng ang ating bida na medyo raw na talentado si Gu Xuanchen. Sabi pa niya na kung ang ating bida ba raw ang puminsala sa kanyang anak na si Patriarch Chang Tian dagdag pa niya na wag raw siyang sabihan nito na mapang-api sa kanyang gagawin dahil raw mag-iinsayo lang raw siya ng kanyang way of erosion technique sa ating bida. Habang ito'y papasugod sinabi niya na ang nasa Divine Power Realm raw pababa ay kapag ito'y matamaan ng kanyang lason na umuosok ay malulusaw.
Napasabi na lang ang ating bida sa kanyang pag-iisip na the way of Erosion ba at nagsabi pa ito na kung ang paraan ba na ito ay kayang labanan ang kanyang sword skills. Kasabay din na nilabas na ni Gu Xuanchen ang kanyang Azura Dragon Sword. Sabay din na inatake niya si Yi Ching-cheng kaya ito'y napailag na lang ng wala sa oras. Dahil sa nangyari sa kanya napasabi na lang siya na ang espada raw ng ating bida ay mabangis at dagdag pa niya na dahil rito tiyak raw na maiinsayo niya ang kanyang way of Erosion na teknik sa katulad ng ating bida na isang martial artist. Sabi pa niya na kahit raw gaano kalakas si Gu Xuanchen ay kapag tamaan ito ng kanyang maliit na lason tiyak raw na ang mga laman loob nito ay mabubulok hanggang sa mamatay kaya dahil rito napaisip naman ang ating bida na kailangan raw niyang gawin ang kapangyarihan ng heaven na maging kapangyarihan ng wind o hangin para mataboy niya ang umuosok na lason ng matanda. Biglang lumitaw naman sa likuran ng ating bida si Yi Ching-cheng at nagsabi na si Gu Xuanchen raw ay kahit wala itong god cultivation ngunit nagawa nitong mamaster ang isang maliit lang ng kapangyarihan ng heaven kaya nagulat naman rito ang ating bida. Kasabay din niya itong inatake gamit ang kanyang espada ngunit naglaho naman sa kanyang harapan si Yi Ching-cheng ng parang usok lang. Patawang nasabi niya na ang ating bida raw ay walang race pito sa matanda at bata kasabay din itong umatake gamit ang lason. Naalerto naman siya sa kanyang kinakaharap na pinakawala na atake ng matanda. Dahil sa pinalibutan na siya ng umuosok na lason napasabi na lang ito na hindi raw ito maganda. Nagsalita naman si Yi Ching-cheng habang ito'y tumatawa na gamit raw ang kanyang poisonous mist ay wala raw sino man ang makakapatay sa kanya. Habang dinaramdam niya ang pinsala ng poisonous mist napaisip na lang siya na nakalanghap na raw siya ng ilang poisonous mist at hindi na raw niya alam ang kanyang gagawin. Biglang nagtaka siya sa kanyang napansin dahil parang okay lang raw ito. Ang poisonous mist raw ay nakikita niya kahit saan rito at halos pinalilibutan ng poisonous mist ang Yi family kaya dahil sa matanda na ito ay impossibly raw na mawasak ang Yi family sa kanilang laban dagdag pa niya na mayroon dapat raw na sowes iyon na mapagtagumpayan niya dapat ang poisonous mist. Sa kanya raw pagdating rito sa Yi family ay may nakita raw siya na mga alagad rito na tumatakbo habang hawak-hawak nito ang torch o apoy at kung tama ba raw ang kanyang iniisip na solution. Nagamit ang apoy ay mapagtagumpayan niya at malabanan ang poisonous mist ni Yi Ching-cheng sabay din ito'y naghanda ng kanyang fire dragon. Dahil doon nangamba na lang siya dahil tinatalo na siya ng apoy ni Gu Xuanchen kaya napasabi na lang ito na kung paano ba raw ng ating bida nagamit ang pure fire ng kapangyarihan ng heaven. Umatake na nga si Gu Xuanchen sa matanda gamit ang pinagsamang Azura Dragon Sword at Fire Dragon. Kaya nasabi ng ni Yi Ching-cheng na katapusan na raw ng kanyang munting buhay. Tinamaan na nga siya ng atake ng ating bida kaya siya ay nasunog at umusok na lang ang kanyang mga mata at bibig at malakas pa itong napasigaw. Dahil sa nangyari sa matanda dali-dali naman itong nilapitan ni Yi Feng. Sabay nagsabi na kung okay lang ba raw ang kanyang grandfather dahil sa hindi na nakapagsalita ang kanyang grandfather. Napasigaw na lang siya na tulungan raw nila ang kanyang grandfather at magmadaling magtawag ng doktor. Bigla naman lumabas ang pawis ni Yi Feng dahil naramdaman niyang palapit na sa kanya ang ating bida. At sabay itong napatamba na lang at wag raw siyang lapitan ng ating bida at kung ano ba raw ang gagawin nito. At nagmakaawa pa ito na wag raw siyang patayin ni Gu Xuanchen. Biglang nilabas ng ating bida ang isang kontrata at kapag raw napirmahan ito ni Yi Feng ay ang Yi family raw ay susunod na sa Sang family at sa ngayon raw ang gusto lang raw niyang marinig ay ang Sang family lang. Kapag hindi raw sumunod sa kanya ang Yi family at hindi ni Yi Feng ito pinirmahan ay wawasakin niya ngayon ang Yi family. Natakot naman rito si Yi Feng kaya dali-dali na niyang pinirmahan ang kontrata. Napaisip si Gu Xuanchen na sa wakas raw ay natapos na niya ang problema sa Yi family habang si Yi Feng naman ay napatanong na lang ito sa kanyang ancestor na kung bakit raw ito nangyari sa kanilang Yi family. Dahil sa natapos na ang problema ay papunta na nga sila sa Zilua Academy at nandito na sila. Sakay-sakay na sa karwahe. Habang sila'y naglalakbay napasilip na lang ang Young Miss sa bintana. Nasabi na lang ng Young Miss na nandito na raw sila sa Zilua Academy at nabalitaan raw niya na ang Zilua Academy raw ay mayroong sariling city ang buong Zilua City raw ay ang Zilua Academy. Sa ngayon raw ay totoong nakikita niya na ito. Habang papasok sila hinangian naman sila ng bantay ng token. Kaya lumabas na doon ang Young Miss at nagsabi na ito raw ang kanilang token nila ng kanyang kapatid at nagpunta raw sila rito para mag-aral sa Zilua Academy.
Nagsabi ang bantay na sumunod na lang raw sila Young Miss sa kanilang makakasama doon at nandito raw ang daan sa mga babae na student at sa mga lalaki na student naman ay nandito. Sumang-ayon naman rito ang Young Miss at nagsabi na pumunta na raw sila sa loob ng academy. Nakapasok na nga sila sa loob kaya sila ay lumabas na doon. Habang sila ay papunta na sa kanilang patutunguhan pinagmasdan naman sila ng mga bantay. At nagtaka sila na kung bakit raw ang Young Miss ay lalaki ang katulong at si Sang Tianlong raw ay babae ang katulong at kung bakit raw ganun sinagot naman siya ng kanyang kasamang bantay na hindi raw niya alam at wag raw itong mag-alala dahil parang wala raw ang kanilang Zilwa Academy na batas na pinagbabawal ang magdala ng bantay na hindi nila pariho ang kasarian. Habang sila'y naglalakad na paiyak na lang rito ang Young Miss habang ang ating bida naman ay nagtaka na lang rito. Bago pa makapunta ang Young Miss sa Zilwa Academy inalala niya ang kanilang pag-uusap ni Sang Tianlong nagsalita si Sang Tianlong na si Gu Xuanchen raw ay mag-isa ito na gumawa ng karangalan ng kanilang Sang family sa kanilang lugar na Skydome City dagdag pa nito na ang kanya raw nagawa ay hindi ito nagawa ng henerasyon ng kanilang tatlong ancestor ng Sang family. Sabi pa ni Sang Tianlong na may posibilidad raw na manatili si Gu Xuanchen sa kanilang Sang family dahil gusto nitong magbayad ng kabutihan ng Young Miss dahil sa pagligtas nito sa ating bida ngunit ang kabaitan raw ay mawawala lang kaya humanap raw ng paraan ng Young Miss para hindi ito umalis sa kanila nagsalita naman rito ang Young Miss na madali raw ito nasabi ni Sang Tianlong kaya ano raw ang kanyang gagawin. Patawa naman na sinagot ito ni Sang Tianlong na madali lang raw ito gamitin lang raw ng Young Miss ang pagkababae nito sa ating bida para hindi ito umalis. Nagalit naman rito ang Young Miss kaya nasipa na lang niya sa galit si Sang Tianlong kaya ito'y napasigaw na lang. Balik naman tayo sa salukuyan nakarating na nga sila Young Miss kung saan ang nga babaeng student ng Zilwa Academy. Napaisip siya na sana raw manatili lang si Gu Xuanchen at kung ito na lang raw ang kanyang dapat gawin para lang manatili ito sa kanya kasabay din na binuksan niya na ang pinto. Sa pagbukas ng Young Miss ng pinto biglang naman mayroong sumigaw doon at nagbato ng isang bagay. Kaya nagulat na lang rito ang Young Miss at napasabi pa ito na napakadelikado raw ito. Tiningnan naman ito ni Gu Xuanchen para malaman kung ano ba raw ang nangyayari sa loob. Nadismaya naman ang ating bida sa kanyang napagtanto dahil may babae pala doon na nakahubad. Pasigaw niyang sinabi na kung bakit raw mayroong lalaki rito. Humingi naman rito ng tawad ang Young Miss at hindi raw niya ito sinadya dahil ang ating bida raw ay ang kanyang kasama hindi raw niya alam na may naliligo pala rito kaya hindi niya sinadya na pumasok. Kaya nagmungkahi na lang si Gu Xuanchen na sa labas na lang siya maghintay kasabay din itong umalis ngunit pinigilan naman siya na makaalis ng babae. Nagsalita ang babae na kung ang ibig sabihin ba raw ng Young Miss ay ito ay kasalanan niya sabay din itong nagbihis. Di naman ito sinang-ayunan ng Young Miss at hindi raw niya ito sinasabi. Nagsaad na kahit anong paliwanag raw ng Young Miss ang lalaki raw na ating bida ay hindi dapat pumunta rito sa Woman Academy dagdag pa niya tatanggalin raw niya ang ulo ni Gu Xuanchen pagkatapos niya itong magawa saka pa raw siyang makinig sa paliwanag ng Young Miss kasabay din na naglabas ito ng espada. Pipigilan pa sana ito ng Young Miss pero sumugod na ito sa ating bida at ito raw ay dapat nang mamatay. Habang si Gu Xuanchen naman doon ay naglalakad lang. At naramdaman niya ang papasugod sa kanya na babae at habang ito'y papasugod ay nagsaad ang babae na siya raw si Lin Chenlian at wag lang raw tumunganga lang ang ating bida kung ayaw nitong mamatay nang hindi nalalaman. Umilag naman rito si Gu Xuanchen sa atake ni Lin Chenlian at nagsabi si Gu Xuanchen na hindi raw mangyayari ang sinasabi ni Lin Chenlian. Nasabi na lang ng Young Miss na paano raw ito na humantong sa ganito. Nagtanong naman ang isa na kung bakit raw nakikipaglaban si Miss Lin. Sinagot naman ito ng kanyang kasama at sinabi nito ang mga nangyari kaya nabigla naman rito ang isa. Nagtanong naman siya ulit na kung bakit raw nito tinatawag si Lin Chenlian na Miss Lin na kung hindi ba isang katulong si Lin Chenlian. Di naman ito sinang-ayunan ng kanyang kasama dahil si Miss Lin raw ay hindi ito isang katulong at tingnan raw nila ang apelido ni Miss Lin Chenlian dahil ang apelido raw na Lin ay galing ito sa Qingluo Kingdom. Si Miss Lin raw ay sa bata nitong edad ay nakapasok na ito sa Zilwa Academy at nakahanap rin ito ng kasama na maaasahan. Pinapakita naman rito ang pinagkatiwalaan ni Lin Chenlian na kasamahan at ang kasamahan niya ay nagsaad na sila raw ni Lin Chenlian ay magkapatid at sabay silang kumain at magkasama raw silang mga ngibabaw sa Zilwa Academy at yun lang raw yun.
Sabi pa niya na kung isa lang raw ordinaryo si Miss Chen Lian ay bakit raw ito mayabang, dagdag pa niya na hindi raw nila ma-provoke o kayang kalabanan ang mga tao ng Zilua Academy ng walang sapat na lakas. At marami raw ang nagsasabi na si Miss Lin raw ay umangat sa creation realm sa edad na 10 at umangat rin ito sa spiritual endowment realm sa edad na 12 at si Miss Lin raw ay ang isa sa mga henyo ng Qingluo Kingdom. Dahil sa kanyang napansin na sabi na lang niya na hindi pa raw natatalo ang alipin na ating bida. Nasabi na lang ng isa pang babae na hindi raw niya maisip na mayroong tao na nagdala rito ng isang lalaki na alipin sa kanilang Girls Academy, kaya ang young miss raw ay ito ang klaseng tao na walang kakayahan, kaya nakakabuti raw na patiin na lang ito ni Lin Chenlian ng isang atake lang. Nabigla naman ang mga nagmamasid sa laban nila ni Gu Xuanchen at Miss Lin. Napansin naman ito ng babae na nagsalita kanina at kung paano raw ito nagawa ng ating bida. Dahil ang espada ni Miss Lin ay pinigilan lang ni Gu Xuanchen gamit lang ang dalawang daliri. At paano raw na mapigilan ng ating bida ang espada ni Miss Lin gamit lang ang dalawang daliri nito? Kaya nasabi na lang ng isang nanunood sa laban na medyo raw na may kakayahan ba raw ang ating bida, sabi pa ng isa na malamang raw si Miss Lin ay sikat. Napamura na lang si Lin Chenlian dahil paano raw siya na nagawang matalo ng ating bida. Binitawan na nga ni Gu Xuanchen ang espada ni Lin Chenlian at nagsabi na hindi raw niya na intensyon na gawin ito. Napaisip na lang si Miss Lin na hindi raw niya inaasahan na malakas raw ang ating bida. Nasabi na lang ni Miss Lin sa kanyang pag-iisip na ano na raw ang kanyang gagawin para matalo niya ang lalaking ito. Bigla naman mayroong nakisali sa laban at bigla nito na ginapos ang ating bida at nagsaad ito na tutulungan raw niya si Lin Chenlian, na bigla naman rito si Gu Xuanchen. Nagapos na nga ang isang kamay ng ating bida. Nagsalita naman ang babaeng nakisali na gamit raw ang kanyang 1000 silk satin entangles ay ang method na ito ay kaya niyang pigilan at makulong ang kanyang biktima. Dagdag pa niya na wala raw kayang makatakas rito na isang nasa spiritual endowment realm pababa. Nagsabi pa ito na tapos na raw niyang mapigilan si Gu Xuanchen, kaya pagkakataon na ito ni Lin Chenlian. Habang ang young miss naman ay napaiyak na lang at wag na raw silang maglaban at ito raw ay hindi lang pagkaunawaan. Kaya umatakima si Miss Lin ay ngayon raw ay makikipag-alyansa siya, maturuan lang niya ang ating bida ng leksyon. Dahil sa mga nangyayari, nagseryoso naman rito si Gu Xuanchen, sabay din niyang hinayla ang damit na nakatali sa kanyang kamay. Kaya natapon na lang ang babae at hindi ito makapaniwala. At ito'y napasigaw na lang sa nangyari sa kanya. Sinalag naman ni Gu Xuanchen ang atake ni Lin Chenlian gamit ang atake ng babae. Ginamit na nga ng ating bida ang kanyang spiritual energy para gawing sandata. Kasabay din itong umatake. Sinalag naman ito ni Miss Lin at napasabi na lang ito na napakalakas raw ang atake ng ating bida. Kaya hindi niya na ito kinaya at natilapon na lang siya ng walang kahirap-hirap at nagkadurog-durog ang espada nito. Habang ang ating bida naman ay para lang nakipaglaban sa isang sisiw. Sa nangyari, bumagsak na nga ang dalawa sa sahig, kaya napasigaw na lang sila sa sakit. Habang nakahandusay ang dalawa, wala namang masabi ang ating bida rito, bigla namang nilapitan ng young miss si Miss Lin para ito'y tulungan. Sabay humingi ng tawad ang young miss at kasalanan raw niya ang mga nangyari dahil hindi pa raw niya alam ang sitwasyon ng Zilua Academy, kaya aayusin niya raw ito. Nagsaad si Lin Chenlian na nangyari na raw ito at wag raw mapagkunwari ang young miss at bakit raw ito tumatayo lang rito. Dumating naman ang Dean na si Qingyun na nasa peak na ng Divine Power Realm at nagsalita ito na kung ano ba raw ang gulo na nangyayari rito. Nasabi na lang ng isa na ito raw ang kanilang Dean na si Qingyun at ang alipin raw na lalaki ay nasa gulo, sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nito at ang Dean raw ay dumating agad at hindi daw nito gusto ang sikretong labanan, kaya kapag mahuli raw nito ang isang disipolo ay ito ay kanyang paparusahan. Gumit na naman rito ang young miss at humingi ito ng tawad sa Dean na si Qingyun at kasalanan raw niya ang lahat dahil hindi niya naturuan ang kanyang lalaking alipin na ating bida. Sabay din itong lumuhad at aakuin raw niya ang mga nangyari at tatanggapin raw niya ang kanyang kaparusahan. Pinatabi naman siya ng Dean na si Qingyun at sabay din na inatake niya ang young miss. Nagulat naman siya rito sa parating na atake ng Dean sa kanya. Kaya ito'y napasangga na lang gamit ang dalawang kamay nito. Ngunit nagtaka naman siya kung bakit raw hindi tumama sa kanya ang atake ng Dean. Kaya lumingon na ito sa kanyang likuran at nakita niya na pinigilan pala ito ni Gu Xuanchen.
Napasabi na lang ang Dean na si Chin Yun na kakaiba raw ang ating bida dahil nasalo nito ang kanyang atake kahit wala itong cultivation. Kaya titingnan raw niya ito sabay din na ginamit niya na ang kanyang espada. At ngayon raw ay paano raw ito masasalag ni Gu Xuanchen ang kanyang pangalawang atake. Nagsaad ang ating bida na kung ano raw ang nangyayari ngayon ay hindi raw niya ito sinasadya sabay din na nilabas niya na ang kanyang Azura Dragon Sword. Sabi niya na kahit raw mayroon siyang ilang pagkukulang ay payag raw siya na tanggapin ang kanyang kaparusahan pero hindi niya raw kayang magtimpi ng matagal na panahon kasabay din itong umatake gamit ang extraordinary na teknik. Nakilala naman ito nang dinito raw ang extraordinary na teknik kaya siya ay pinagpawisan na lang. Sinangga naman niya ang atake ni Gu Xuanchen kaya nakaramdam na siya ng pangamba. At bigla nagkabitak-bitik na lang ang kanyang espada kaya napaisip na lang ang Dean na hindi raw ito maganda. Dahil sa nasira na ang kanyang espada ginamit niya na ang kanyang barrier at nagsalita ito sa kanyang pag-iisip na hindi raw niya na kailanman na maliitin ang extraordinary technique na ito. Ang turtle armor raw na ito ay tiyak raw na sapat na ito para masalag ang atake ng ating bida. Ngunit nagulat na lang siya dahil nawasak na ang kanyang barrier. Ang ginamit raw na extraordinary technique ng lalaki na ito ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan at napatanong pa ito na kung sino ba raw ang ating bida dagdag pa niya ang kanya raw ginamit na method na barrier ay ginagamitan niya ng essence at dugo na nakakasira sa kanyang katawan at wala na raw siya ngayon na magawa pa. Kaya sinalag naman niya ito gamit ang kanyang dalawang kamay. Di naman niya ito kinaya kaya napasigaw na lang ito. Napaisip na lang siya na kung ano na raw ang kanyang gagawin mapigilan lang niya si Gu Xuanchen. Bigla naman na pinatigil na ng ating bida ang kanyang atake. Kaya nabigla naman rito ang Dean at hindi niya ito inaasahan. Kasabay din na nagsalita si Gu Xuanchen na siya raw ay nagkamali kaya tatanggapin raw niya ang kanyang parusa. Napasabi na lang ang Dean na si Chin Yun na ang kanya raw ginamit na Blood Shield ay ito ang resulta ng kanyang 10 taon na pagkukultivate ngunit nawasak lang ito ng ating bida ng isang atake lang at paano raw naging ordinaryong alipin lang si Gu Xuanchen dahil natutunan nito paano gumamit ng extraordinary technique. At ang ating bida raw ay kapariho ito ni Lin Chenlian na pumasok sa Zilua Academy na tinatagulang ang lakas at katauhan nito. Nagsaad ang Dean na dahil raw sila ay naglaban ng palihim ay silang tatlo raw ay makakatanggap ng parusa kaya sumunod raw sila sa kanya. Sumingit naman ang Young Miss na kasalanan raw niya ito kaya siya raw ay parusahan siya ng Dean. Nagsabi ang Dean na dahil gusto raw nitong maparusahan ay sumunod ito sa kanya sabay nagsimula na silang umalis. Napasabi na lang si Lin Chenlian na hindi niya raw ito gusto sinabihan naman siya ng kanyang kasama na huminahon lang raw ito dahil hindi pa raw nito kayang maging kalaban ang Dean sa ngayon. At dagdag pa niya na sa tingin raw niya na si Gu Xuanchen raw ay kapareha ni Miss Lin na nag-aral rito bilang isang kompanyon lamang ngunit nainis naman rito si Miss Lin at nasabi na lang niya na wala raw may gusto sa hamak na ating bida. Tingnan lang raw ito ng kanyang kasama dahil gagawin raw niya na magdurusa si Gu Xuanchen at nandito na nga sila sa Zilua Academy Library. At sila ay nasa loob na ng library nagsaad ang Dean na hindi raw silang maaring matulog hanggat hindi nila nakokopya ng 100 na kopya. Sabi pa nito na wag raw maging tamad sila dahil pababantayan niya sila sa guardian beast na si Yuyu. Napaisip ang Dean na natutunan raw ng ating bida ang extraordinary technique kaya bakit raw ito nag-aral pa sa kanilang Zilua Academy at nangangamba raw siya na si Gu Xuanchen ay ang anak ng senior na pumunta lang rito para mag-aral. Kaya hindi niya ito maari nakalabanan at kailangan pa raw niyang malaman ang mangyayari. Nagmungkahi ang Young Miss na tutulungan raw niya ang ating bida kung ito'y napapagod na. Tinanggihan naman ito ni Gu Xuanchen dahil nakakabuti raw na silang dalawa ang magkopya para mabilis silang makaalis rito. Habang si Miss Lin ay pinagmasdan lang niya ang ating bida. Napaisip na lang siya na wala raw gustong magdurusa at matalo kaya kailangan niyang makabawi at gagamitin raw niya ang Kikiaw Pill para atakihin ang ating bida gamit raw na pill na ito ay kayang puminsala ito ng party ng katawan na matamaan at 3 buwan pa raw lumipas bago pa mawawala ang sakit na maiidudulot nito. Titingnan raw niya kung ano raw ang gagawin ni Gu Xuanchen rito sabay inatake niya na ito gamit ang Kikiaw Pill. Napansin niya naman ang parating na atake sa kanya. Kaya iniwasan niya na ito at nagsalita sa kanyang pag-iisip na gagamitin ba raw niya ang method na ito na walang kwenta sa kanya. Napaisip na lang si Lin Chenlian na hindi raw niya ito inasahan na nailegan ito ng ating bida.
Tumama naman ang atake ni Miss Lin sa Guardian Beast. Kaya siya ay nagulantang na lang at napamura. Kaya nagising na lang ito, at nagpalabas ng aura.